yung ating recipe ng ating chicken inasal. So, bagong upload po natin yon. Diba sa Mang Inasal, yung chicken po nila, merong kapartner na chicken oil. Pwede maglagay tayo sa rice. Ayun po yung gagawain po natin. Pwede pang gamit sa bahay at pwede rin po natin itong negosyohin. Hanggang dulo, panoorin nyo lamang po dahil bibigyan ko din po kayo ng mabilisang content po dito. Isahan na natin. So ito, halo-halo na. Kasi medyo tinanghali kami sa pamimili. Para bang tira-tira na lamang to. Wala na po itong 1 kilo. Tumitimbang na lang to ng 660 gram. So sama-sama na siyang part. Yung mga balat, taba, and then yung puwet ng manok. Hinugasan lamang po natin yan ng ayos. Katapos, pamamantikain lamang po natin to. Palalabasin po natin yung pinakang oil po ng chicken. After 5 minutes, lumabas na po yung pinakang oil ng ating chicken pero hindi pa po ito okay. Kasi yung mga liquid na yan, may kahalo pa po yung tubig ng ating hinugasan. Continue lamang po tayo. So, medyo nagpa-brown na yung balat ng ating chicken. Hindi ko siya hinahalo kasi nakadikit dun sa ating tuwali. So, niluluto ko lang po to sa mahinang apoy. So, ito mga katipid tips medyo may patalsik-talsik na magpakao-kaunti. Kaunti lang naman. So, ayan, kapag luto na siya, kumakawang na siya ng pusa. Ito rin naman natin. So, ayan, after 30 to 35 minutes, okay na po yung ating chicken. Luto na po ito. Hahanguin lamang po natin yung ating pong pinakang chicken. Kapag mainit pa yung pinakang mantika, pwedeng hindi na po natin buhayin yung pinakang apoy. So, maglalagay tayo dito ng bawang, dagdag flavor dun sa ating pong chicken, para naman hindi lasang chicken oil lang. And then, yung pampakulay, yung ating pong atsuete. Pero ito mga katipid tips patayin na po yung pinakang apoy kasi pagka hango po ng ating pong chicken, inilagay na din po natin itong ating bawang at yung ating pong atsuete. And then, maglalagay din po tayo dyan ng buong paminta. Tapos dito, kung gusto nyo maglagay ng flavor, yung mga herbs, pwedeng-pwede. Tapos, hahaluin lamang po natin yan hanggang sa kumulay. Ito, binuhay ko ng kaunti yung ating pong pinakang apoy. Kasi yung ating atsuete is parang hindi masyadong kumukulay. Kaya binuhay ko lang siya ng kaunti. Ngayon, okay na po ito. Iintayin ko lamang po ito na medyo lumamig at sasalain po natin. So, yung niluto po natin na 660 grams nung balat ng chicken, ang nakuha po nating oil ay 230 ml. So, eto po yon. Ngayon, halimbawa, kung pang bahay, so pwede na lang natin yung isalin sa mga bottle. And then, kapag pang negosyo, pwede nating isalin sa maliliit na packaging. So, meron ako dito, kaya lang plastic po ito. Kaya, sasalin po natin kapag malamig na. So, makapal naman po yung pagka-plastic at makuna. So, meron din naman pong babasagin po nito. Ngayon, salin lamang po natin dito para may idea po kayo. Kadalawang bottle lamang po tayo ng ating chicken oil. Kasi 660 grams lang naman po yung ginawa po natin. Itong lalagyan na to, pwede sa chili garlic oil, pwede dito sa chicken oil. Kapag in-order po natin yan, may kasama na po yung pang-seal. So, hindi na natin isi-seal. Kung gusto nyo umorder po ng ganyan lalagyan, maglalagay po ako ng link sa description. So, diba? Pwede na siyang pangbenta. So, eto na yung nagawa natin. Ngayon, titikman po natin itong pinakang chicken oil na ginawa po natin. So, syempre, hindi ko naman titikman na purong ito lang. So, ayan. Pabili ako ng chicken inasal. Kasi yung niluto po natin na chicken inasal is ubos na. Wala akong maipapakita sa inyo para ma-try natin dun sa rice po natin. Kung katulad po ba nung chicken oil po ng inasal. Titikman natin yan parehas. So, diba? Yung ginagawa ng iba, talagang literal na isinasabaw doon sa ating manok and then doon sa ating pong rice. So, yun po yung gagawain natin. Try natin. Yung pinakaamoy, mabango. Gagamit na lang ako ng gloves. Diba doon sa Mang Inasal, ang dami kumakain na nakakamay. Sarap-sarap kumain. Pero tayo, mag-gloves tayo. Yummy! Tapos, yung chicken inasal, may kasama din siyang chicken oil. Natin.
So doon naman sa pinakang lasa, hindi naman po nagpapanlayo yung pinakang lasa ng ating homemade chicken oil at saka itong chicken oil namang inasal. Ang pinagkaiba nga lang dito, mas matingkad po yung pinakang kulay nung sa chicken inasal. So ibig sabihin, kulang pa yung atswete na inilagay po natin. Kasi ito talaga is orange na orange. Siguro mas maganda, lagyan natin ng chicken powder para mas orange pa siya. Pero yung lasa niya is hindi nagpapanlayo dun sa chicken oil na ginawa po natin. Okay? Alam nyo ba, yung amoy nitong inihaw na chicken nila, nakakaamoy din ng chicken inasal na ginawa po natin. Yung naamoy yung tanglad at saka yung luya. Mana din natin. Sa hindi pa po nakakapanood ng ating chicken inasal na pang negosyo, so ilalagay ko po yung link dyan para inyo pong mapanood o kaya i-check nyo po sa atin pong YouTube channel. So ito na po yung pinakang partner niya, chicken oil. So pwede din po natin itong negosyohin. Okay, so ang sarap din po nung timpla ng ating pong chicken inasal. So itry nyo na mga katipid tips. So dun sa ating chicken, ito po pwede po natin kainin. So maganda na siya kainin kasi yung oil is nawala na. So pwede natin na lagyan ng iodized salt, ng paminta. So kung gusto din natin, kung madami tayong gagawin nito, pwede rin po natin itong ibenta, di ba? Yung sa mga plastic na makakapal, pwede natin itong ripak-ripakin and then isil. Pwede pa rin natin itong pagkakitaan. So magtatanong pa kung magkano yung pinakampuhunan po natin. So kaunti lamang naman po ito, wala pa pong 100. Kasi itong 660 grams na ginawa po natin na balat ng manok or yung taba ng manok, nagkakahalaga lang ng 53 pesos. Tapos gumamit tayo ng bawang, kalahati, and then yung atswete natin, 5 piso, tapos naglagay tayo ng paminta. So, estimate 10 pesos lamang po yun. So, 63 lamang yung pinakampuhunan. Kung sasabihin nyo, bakit walang labor, walang gas, so sumahan na din po natin ng 15 pesos. At ngayon, sa magtatanong pa, sa packaging, magkano ang puhunan kada isang peraso. So, ito, pumapatak po ng 9 pesos ang isa, kasama na po yung plastic seal na ilalagay po natin. Sabihin na po natin na 10 pesos yung pinakampuhunan kada isang plastic jar. Kasi naglagay pa tayo ng sticker. Gagamit tayo ng dalawa at 20. May puhunan po na 98 pesos lamang po dito sa ating chicken oil na ginawa. Ang pang business natin gagawin, maramihan na yung gagawin po natin. Mas mumura na po yung pinakang puhunan po natin kada isang jar po ng ating chicken oil. So sana pag ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong may dagdag na mabilisang idea po sa inyo sa paggagawa po ng chicken oil. Wow! Ang sarap nito mga katipid tips, iulam sa kanin, lalong nakakagutom. Yung pinakang timpla na inilagay po natin, saktong-sakto po yung pinakang lasa dito.